Kaya ni Mr. Kaya din ni Mrs. Like husband, like Mrs. Ito ang ipinakita ni First Lady Liza Araneta Marcos dahil ipinakita niya hindi lamang ang pagiging Mrs. ni PBBM kundi ang pagiging isang Marcos, matalino, magaling at maging ang pagiging inspirasyon sa buong mundo. First Lady Liza Marcos magiging kinatawa ng Pilipinas sa World Governments Summit sa Dubai. Naniniwala si First Lady Liza Araneta Marcos na magandang pagkakataon ang ASEAN 2026 na idaraos sa Pilipinas. Samantala, tutulak patungong Dubai ang unang ginang ngayong Pebrero para sa World Government Summit 2025. Nakatakdang irepresenta ni First Lady Liza Araneta Marcos ang Pilipinas sa gagawing World Government Summit 2025 sa Dubai ngayong taon. Tampok ang 21 Global Forum kung saan tatalakay ng epektibong pamamahala, pagpapalago ng ekonomiya, pagpapaunlad ng kakayanan ng mga manggagawa, pagpapabuti ng kalusugan at paggamit ng artificial intelligence. First Lady Liza Araneta Marcos, isang hakbang papalapit sa mundo, ang hindi mo inaasahang kwento ng summit na magpapabago sa Pilipinas. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Sa lahat ng mga lider ng mundo na magtitipon sa Dubai para sa World Government Summit 2025, may isang pangalan na nagdadala ng kakaibang sigla sa mga Pilipino, First Lady Liza Araneta Marcos. Pero teka, bakit siya? Bakit hindi si Pangulong Bongbong Marcos mismo? Ano ang ibig sabihin nito para sa ating bansa? Bakit tila mas lumalaki ang kanyang papel sa pandaigdigang entablado? Sa lahat ng mga lider ng mundo na magtitipon sa Dubai, maraming haka-haka. Pero ang totoo, hindi ito basta pagdalo lang sa isang event. Hindi ito isang formalidad. Hindi ito isang simpleng courtesy call. Ito ay isang pahayag, isang matinding mensahe sa mundo. Pero anong klaseng mensahe? At kanino ito nakadirekta? Ang World Government Summit ay hindi basta-bastang pagtitipon. Dito pinag-uusapan ang hinaharap. Dito nabubuo ang mga pulisiya na maaring baguhin ang direksyon ng isang bansa. At ngayon, si First Lady Liza Araneta Marcos ang magdadala ng pangalan ng Pilipinas sa eksena ng global governance. Pero may isang malaking tanong, handa na ba tayo? Maraming netizens ang tuwang-tuwa, nakaka-proud, let's go Philippines. Pero may ilan ding nagtatanong, bakit siya ang kinatawan ng bansa? Ang sagot, dahil siya ay isang Marcos. Dahil tulad ni Pangulong Bongbong Marcos, alam niya kung paano laruin ang laro ng politika, negosyo at global diplomacy. Matatandaan na si First Lady Liza Araneta Marcos ay isang abogado rin. Pero hindi lang iyon, may sarili siyang diskarte. Isa lang ang sigurado, hindi ito aksidente. Sa mundo ng politika, walang mangyayari ng bigla-bigla. Lahat ay bahagi ng isang malaking plano. Pero ano nga ba ang tunay na plano? Kung pagbabatayan natin ang kasaysayan, ang pamilyang Marcos ay hindi basta-basta sumusunod. Sila ang bumubuo ng direksyon. Noong 1970s, ang pangalang Marcos ay nangingibabaw sa global stage. Pero sa paglipas ng panahon, nagbago ang ihip ng hangin. Ngayon, tila isang bagong Marcos era ang unti-unting binubuo. Ngunit sa ibang paraan, hindi sa pamagitan ng isang pangulo, kundi sa pamagitan ng isang First Lady na may sariling presensya. Pero bakit ngayon? Bakit sa Dubai? At bakit sa isang summit na puno ng world leaders, policy makers at mga negosyanteng nagdidikta ng hinaharap ng ekonomiya ng mundo? Simple lang kaibigan, dahil ang tunay na impluensya ay hindi lang nasusukat sa mga batas na pinapasa, kundi sa mga koneksyon na binubuo. At kung may isang bagay na sigurado tayo sa pamilyang Marcos, ito ay marunong silang kumonekta sa mga tamang tao,
sa tamang panahon at sa tamang lugar. Pero ano ang ibig sabihin nito sa ating bayan? Ano ang pwedeng maging epekto nito sa Pilipinas? Dito tayo dapat maghanda dahil kung anuman ang kanyang mapag-uusapan, kung anuman ang kanyang maisasara na kasunduan, maaari itong magbukas ng bagong oportunidad o bagong hamon. Habang tinututukan ng mundo ang kanyang pagganap sa World Government Summit, isang panibagong hamon ang kanyang tinatanggap. First Lady Liza Araneta Marcos ay makikita ring namumuno ng isang pulong para sa paghahanda ng Pilipinas sa pag-host ng 2026 ASEAN Summit, isang malaking papel na lalo pang nagpapatibay ng kanyang posisyon bilang isang pangunahing personalidad sa international na politika. Kaya habang papalapit ang kanyang pag-alis patungong Dubai, isang bagay ang malinaw, ito ay hindi lang tungkol kay Liza Araneta Marcos, hindi lang ito tungkol sa kanyang posisyon bilang First Lady, ito ay tungkol sa Pilipinas at sa direksyon na tinatahak natin sa pandaigdigang entablado. Ang tanong na lang, handa na ba tayong lahat para sa susunod na kabanata? Purihin ang ating Panginoon Diyos. Isaiah 41 verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita at aalalayan kita ng aking matuwid na kamay. Sa pagharap ni First Lady Liza Araneta Marcos sa isang malaking pandaigdigang hamon, ito ay isang paalala sa atin na huwag matakot sa pagbabago at mga bagong pagkakataon. Ang ating Panginoon Diyos ang sumasa atin sa bawat hakbang natin, lalo na sa pagsusumikap natin dalhin ang ating bayan sa mas mataas na antas. Tulad ng liderato ng ating First Lady, naway magkaroon tayo ng lakas ng loob at pananampalataya sa ating mga layunin. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyong gabay at pagmamahal sa aming bayan. Salamat po sa pagkakataong may taas ang Pilipinas sa pandaigdigang antas. Naway bigyan niyo po kami ng karunungan at katatagan, lalong higit kay First Lady Liza Araneta Marcos habang siya ay lumalahok sa World Government Summit at naghahanda sa ASEAN Summit 2026. O aming Panginoon Diyos, basbasahin rin po ang nakikinig at nanonood ng paksang ito. Bigyan niyo po sila ng pangunawa, inspirasyon at pag-asa sa magandang hinaharap ng ating bayan. Pagpalain niyo po ang aming bansa o aming Panginoon Diyos upang maging isang liwanag sa mundo. At salamat sa patuloy po ninyong pag-aalaga sa amin at tulungan kaming lalong higit na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa aming Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kagustuhan at pagtupad sa kanyang mga utos na binabanggit sa banal na kasulatan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos at patuloy kaming gabayan. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ang isa mo't hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.